11:54 ng gabi. Sa himpapawid ng Belgorod, ang haginit ng HIMARS ay bumiyak sa katahimikan ng gabi. Ito ay matalas, tumpak, at kasing talas ng isang talim sa gitna ng taglamig. Sa loob ng operations post ng Russia, biglang nagliwanag ang mga radar. Mahigit 50 track ang mabilis na paparating. 18 segundo mula ngayon, ang estratehiya ni Putin na gamitin ang lamig bilang armas ay magsisimulang bumalik laban sa mismong Russia. Sa kabilang panig ng hangganan, sa loob ng control room ng Ukraine, nakalock na sa screen ang coordinates ng Belgorod Thermal Power Plant. Ang mga numero ay hindi nagbabago at hindi nag-aalinlangan. Ang Belgorod TPP ay hindi na lamang isang $120 milyong na power facility. Ito ang thermal heart ng lungsod na nagbibigay ng init sa mahigit 1/4 ng populasyon nito. Ito rin ang pinakamalinaw na simbolo ng energy war na piniling simulan ng Kremlin. 31 unit ng HIMARS-M, 31A, 1G, M, L, RS rockets at 68 suicide drones ang handa ng itira. Ang kabuuang gastos ay humigit kumulang $50 milyong. Isa itong matinding tugon sa $131 milyong na strike ng Russia noong gabi ng January 20. Ang isang panig ay gumastos para patayin ng ilaw ng 800,000 katao sa Kiev. Ang kabilang panig naman ay gumastos ng mas mura para bawiin ang init mula sa 115,000 katao sa Belgorod. Ang mensaheng nais ipadala ng Ukraine ay malinaw. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. 11:49 ng gabi. Ang launch order ay ibinigay sa gitna ng ganap na katahimikan. Walang sinabing salita ang Ukrainian lieutenant. Ipinatong lamang niya ang kanyang daliri sa berdeng button at pinindot ito. Ang unang tunog ay hindi pagsabog, kundi isang nakakapangilabot na hiss, habang ang 6 na solid fuel motors ng GMLRS Salvo ay sabay-sabay na nagliyab. Sa loob ng wala pang 0.4 na segundo, ang pressure sa loob ng launch tube ay tumalon mula atmospheric patungong halos 3,000 libra bawat parisukat na pulgada. Ang unang rocket ay humataw mula sa rails sa bilis na halos 20 G, puwersang sapat para durugin ang katawan ng tao. Ito ay lumipad sa gabi bitbit ang apoy na may habang mahigit 130 piye. Ang mga susunod na rocket ay sumunod sa ritmo ng isang mechanical na tibok ng puso, isa bawat 2 segundo. 6 na HIMARS launchers ang sabay-sabay na nagpaputok na naging isang nakakamatay na kombinasyon ng bakal at apoy. 62 segundo ang lumipas, ang ika-31 at huling rocket ay naglaho na sa dilim. Agad na pinatay ng 6 na HIMARS vehicles ang kanilang navigation systems at mabilis na humarurot ang kanilang Caterpillar C7 diesel engines. Naglaho sila sa kagubatan sa bilis na mahigit 50 milya bawat oras. Mayroon silang mas mababa sa 4 na minuto bago makuha ng Russian counter-battery sensors ang launch point at magpadala ng Iskander retaliation strike. Sa itaas, 31 GMLRS rockets ang muling naguguhit ng definisyon ng isang firestorm. Sila ay lumilipad sa bilis na Mach 2.5 o halos 2,800 piye bawat segundo sa taas na 49,000 piye malapit sa gilid ng stratosphere. Ang pinagsamang GPS at inertial guidance package ay nagpapanatili ng accuracy sa ilalim ng 16 na piye. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi ang bilis o katumpakan nito, kundi kung paano sila ginagamit. Hindi lang basta nagpaputok ng magkakahiwalay na rockets ang Ukraine. Lahat ng 31 rockets ay umalis sa rails sa loob lamang ng 1 minuto. Mula nang lumabas sila sa tubes, ang bawat isa ay pre-programmed na may magkakaibang altitude profile, flight path, at time on target. Otomatiko silang naghihiwalay sa 3 attack waves habang nasa himpapawid. Ang unang wave na binubuo ng walang rockets ang lumipad ng pinakamataas
patungong 59,000 piye at unang nakarating sa engagement zone. Ang misyon nila ay hindi ang tumama, kundi ang magpakita. Gusto nilang lumitaw sa mga Russian screens para pilitin ang mga air defense radar na gumana at mag-trigger ng mga interceptors. Ang ikalawang wave na may 15 rockets ay sumunod sa taas na 39,000 piye at nagsimulang gumawa ng aggressive maneuvering. Ang kanilang mga landas at bilis ay paulit-ulit na nagbabago, dahilan para malito ang mga Russian systems sa dami ng target sa maikling panahon. Ang huling wave, ang natitirang 8, ay lumipad ng mas mababa sa 26,000 piye gamit ang mga asymmetric arcs. Nagpakita lamang sila matapos maubos ang oras, bala, at focus ng mga defender. Hindi na ito isang normal na strike. Ito ay isang symphony na pinapatakbo mula sa malayo, kung saan ang bawat nota ay nakatimpla sa oras na pagod na ang depensa. 11:52 minuto ng gabi, Belgorod Air Defense Command Center. Si Captain Sergei Volkov ay nakaupo sa harap ng Pantsir S. Siyam na magkakasunod na night shifts ang nag-iwan sa kanya ng matinding pagod. Para kay Volkov, ito ay routine lamang. Naniniwala siyang ang Belgorod ay ligtas at hindi kayang abutin ng Ukraine. Ilang segundo ang lumipas, kumislap ang screen. 80 pulang tuldok ang lumitaw sa layong 24 na milya sa taas na 59,000 piye na gumagalaw sa bilis na Mach 2.5. Bumilis ang tibok ng puso ni Volkov. Kinumpirma niya ang signal. Hindi ito glitch, kundi walang totoong target. Ang kanyang boses sa radyo ay hindi na naitago ang kaba. Sa loob ng 3 segundo, ang langit sa Belgorod ay nagbago. Ang tahimik na shift ay naging isang ganap na combat zone. Ang mga Pantsir S1 batteries ay agad na nag-activate. Ang 1RL-144M radar ay inilipat sa continuous wave mode sa maximum power para hanapin ang mga target. Ang mga 4,857 E-6 missiles ay handa na sa kanilang tubes. Bawat isa ay may 20 kilo warhead na sapat para wasakin ang target hanggang 20 kilometro. Ang 4-2A-38M 30mm autocannons ay lumingon patungo sa banta, handang magpakawala ng libu-libong bala bawat minuto. Sa mas malayong bahagi sa Stary Oskol, 80 kilometro mula sa Belgorod, ang 4 Triumph ay sumali na rin sa laban. Ang 2 N6E Gravestone radar ay nag-lock sa unang 8 tracks na kinilala bilang high-speed cruise missiles. Ang mga 4 N6E3 launchers ay uminat na. Ito ay mga Mach 14 interceptors na may 250 kilometro reach. Ang 55K 6E Battle Management Computer ay mabilis na nag-calculate ng intercept solutions. Nagpakita ito ng numero na naglalayong pakalmahin ang lahat. 76% probability of kill. Sa mas malalim na bahagi ng digmaan, nagsimulang gumana ang Krasuka 4. Ang active phase array antenna nito ay nagpakawala ng matinding jamming sa L-band, ang bandang ginagamit ng GPS. 20 kilowatts ng electronic power ang ibinuga sa hangin, sapat para sirain ang satellite navigation sa loob ng 150 kilometro radius. Sa papel, perpekto ang lahat. Ang mga missile ay nakita, nalock, nabulag, at dapat ay babagsak bago pa makapinsala. Ngunit sa sandaling yun, walang ideya si Volkov na ang nakikita niya ay bahagi lamang ng isang bitag. 11:53 minuto ng gabi sa itaas ng Belgorod, ang unang wave ay lumipad ng diretsyo sa taas na 59,000 piye na naglalabas ng GPS signals ng walang tigil. Hindi sila sumubok na umiwas dahil sa simula pa lang, ang mga missile na ito ay pinili na para masakripisyo. Agad na tumugon ang S-400. Ang mga 48N, 6E, 3 interceptors ay lumipad ng may nakakabinging dagundong
na nag-iwan ng puting contrails sa gabi. Wala pang 15 segundo ang lumipas, ang mga unang Ukrainian GMLRS rockets ay tinamaan at nagkapira-piraso sa himpapawid. Sa loob ng command room, lumabas ang target destroyed sa screen. May mga nagdiwang, ngunit walang nakapansin na ang mismong pagpaputok ay gumawa ng isang radar blind cone, isang dead zone na tumatagal ng wala pang 20 segundo. Ngunit sapat na yun. Iyon ang pagkakataong hinihintay ng Ukraine. Sa window na iyon, ang ikalawang wave ay nakalusot. Bumaba sila sa 39,000 piye at nagsimulang gumalaw ng pabigla-bigla. Ang flight paths ay naging magulo at ang mga trajectory ay parang mga balisong na ibinato sa hangin. Sa screen ni Volkov, ang mga target ay dumami at nag-overlap. Taya ng Pantsir na makakita ng maraming track, ngunit iilan lamang ang kaya nitong i-lock ng sabay-sabay. Dahil sa 15 paparating na target, ang accuracy ng radar ay bumagsak. Nag-flash ang mga warning sa computer para unahin ang pinakapeligrosong target. Ngunit alin ang pipiliin kung lahat sila ay dumarating sa bilis na Mach 2.5? May 4 na segundo si Volkov para magdesisyon. Pinili niya ang pinakamalapit na tracks. 857, I-6 missiles ang pinakawalan. 3 ang tumama, 5 ang sumablay. Dahil sa matatalas na pagbabago ng kurso, 12 GMLRS rockets ang patuloy na dumarating. At sapat na yon. Hindi nila kailangang wasakin ng lahat. Kailangan lang nilang ubusin ang depensa. Pagkatapos nito, ang Krasuha 4 ay naglabas ng maximum output ng GPS jamming. Sa teorya, ang mga natitirang missile ay dapat mabulag at mahulog sa bakanting bukid. Ngunit handa ang Ukraine rito. Ilang segundo ang lumipas, ang lahat ng 12 natitirang GMLRS rockets ay lumipat sa pure inertial navigation. Walang GPS, walang satellite, gyros at accelerometers lamang, kasama ang preloaded na mapa. Lumilipan sila gamit ang mechanical memory. Hindi makapaniwala si Volkov habang nakikitang hindi naliligaw ang mga missile sa kanilang kurso. 11:54 na minuto ng gabi. Lumitaw ang ikatlong wave. Ang huling 8 rockets ay lumipad ng mas mababa. Dumidikit sa terrain para makaiwas sa radar. Nakakuha ang Pantsir ng mahihinang signal, ngunit ang firing solution ay hindi stable. Hinarap ni Volkov ang huling pagpipilian. Magpaputok na ngayon na may malaking chance ang sumablay o maghintay na lumapit pa ang target. Nagpaputok siya. 8 interceptors ang lumipad. 2 ang tumama, 6 ang sumablay. 6 na GMLRS rockets ang papasok pa rin. Naubusan na ang Pantsir. Ang mga 30mm guns ay dumagundong, nagpapakawala ng ulap ng bakal sa langit. 2 GMLRS rockets ang nawasak. Ngunit ang huling 4 ay masyadong malapit na. Wala pang 1 milya ang layo. Hindi na kayang lumingon ng mabilis ng mga kanyon. Pinanood ni Volkov ang 4 na pulang tuldok habang bumubulusok sila diretso sa Belgorod TPP, 11:55 p.m. Sa taas na halos 10,500 piye, ang 4 na GMLRS rockets ay pumasok sa vertical dives sa bilis na mahigit 2,600 piye bawat segundo. Sa loob ng plant control room, ang chief engineer na si Viktor Sokolov ay nakatutok pa rin sa mga boiler pressure gauges. Normal ang lahat ng basa. Walang sirens, walang evacuation order. Sa mga security cameras, ang mga workers ay nakatayo sa labas, naninigarilyo at tumatawa habang lumalabas ang usok sa kanilang bibig dahil sa lamig. Wala pang 1/10 ng segundo, ang mga rockets ay tumagos sa huling bahagi ng ulap. Ang inertial guidance ay nasa terminal phase na. Bawat rocket ay alam na kung saan sila dapat babagsak mula pa noong umalis sila sa launcher. 4 na target, 4 na trajectory, walang puwang para sa pagkakamali. Nang bumaba ang altitude sa 600 at 50 piye, ang countdown ay natapos sa loob ng 1/4 ng segundo.
Napatingin si Viktor Sokolov sa itaas at nakita ang 4 na maputing asul na guhit na parang mga bulalakaw. Sa maliit na sandaling yun, isa lang ang pumasok sa isip niya. Hindi yun mga bulalakaw. 11:55:08 p.m. Impact. Ang GMLRS rocket number 28 ay tumama sa main boiler sa bilis na halos 2,700 at 70 piye bawat segundo. Ang bakal na proteksyon ay hindi nakayanan ng bilis. Tumagos ang missile na parang kutsilyo sa mantikilya. Bumaon ito ng 14 na piye sa loob ng boiler core kung saan ang superheated water ay nakatrap. Ang M23 5 delay fuse ay nag-trigger makalipas ang 0.08 segundo. Sapat na oras para pumuwesto ang warhead sa gitna ng planta bago sumabog. Agad na winasak ng unang pagsabog ang confined space. Humigit kumulang 198 libra ng PBXN siyam ang sumabog, na naglabas ng enerhiyang katumbas ng 200 libra ng TNT sa loob ng isang selyadong bakal na silid. Sa loob ng 12 PA radius, ang pressure ay tumaas ng daan-daang beses kaysa sa pressure sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ang temperatura ay umabot sa 5,800 degrees Fahrenheit sa loob ng 0.002 segundo. Ang shell ng boiler ay sumabog na parang lobo na tinusok ng karayom. Ang shockwave ay kumalat sa bilis na 14,700 piye bawat segundo. Hindi ito hangin. Ito ay isang pader ng enerhiya na dumudurog sa lahat ng madadaanan nito. 3,500 tonelada ng tubig sa temperaturang 400 at 30 degree Fahrenheit ang biglang nawalan ng containment. Ang tubig ay hindi nagkaroon ng oras na kumulo ng dahan-dahan. Ito ay naging vapor agad sa loob ng 0.04 na segundo at lumawak ng 1,700 beses sa volume. Ang resulta ay isang steam bomb effect na nagwasak sa gusali mula sa loob. Ang mga bakal na plato na tumitimbang ng 18,000 libra ay itinapon na parang karton. Ang mga steam lines ay naputol na parang plastic na straw. Isang column ng mainit na singaw ang pumaelan lang sa taas na 200 at 60 piye, dala ang mga bakal, semento at katawan ng mga trabahador. Ngunit, ang unang pagsabog ay simula pa lamang. Wala pang 1 segundo ang lumipas, ang GMLRS rocket number 29 ay tumama sa heavy fuel tank. May laman itong halos 4 na milyong libra ng mazout fuel. Nang sumabog ang warhead, gumawa ito ng plasmasphere na may temperaturang higit sa 5,800 degrees Fahrenheit. Ang fuel ay naging vapor at humalo sa oxygen na naging sanhi ng isang volumetric explosion. Ito ay hindi simpleng pagsabog. Ito ay enerhiyang inilabas ng napakabilis na combustion sa open space. Isang fireball na may lapad na 600 piye ang nagliwanag sa gabi ng ganun na lamang katindi. Ang init ay sapat na para tunawin ang aluminum, tanso at cast iron. Ang ikatlong shockwave ay nagpabagsak sa mga pader na semento at nagbaluktot sa mga bakal ng frame. 3 trabahador ang namatay agad. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa pressure na pumutok sa kanilang baga at nagpatigil sa kanilang puso. Halos kasabay nito, ang mga huling rocket ay tumama sa 220 kV substation at sa smokestack number 1. Ang transformer station ay sumabog sa isang asul na kislap. Nagliyab ang 10,500 gallons ng insulating oil na naglabas ng itim na usok na halos 400 feet ang taas. Ang kuryente sa Belgorod ay nawala ng 30% capacity sa isang iglap. Ang smokestack na may taas na 200 at 60 piye ay naputol sa base nito. 1,700 at 60 tonelad ng semento ang gumagsak na parang isang toreng gumuho. Ang tunog ng pagbagsak ay narinig hanggang 4 na milya ang layo. 11:56 ng gabi.
tapos na ang lahat. Ang Belgorod Thermal Power Plant na nagkakahalaga ng $45 milyong ay wala na. Sa lugar nito ay mayroon na lamang crater na may lalim na 26 na piye at naglalabnog ng apoy na 130 piye ang taas. Mula sa itaas, ang mga Ukrainian drones ay nakakita ng thermal signature na mas maliwanag pa sa paglubog ng araw. Ipinapakita ng mga sensor na ang sentro ng pagsabog ay nasa 2,200 degrees Fahrenheit pa rin. Sa lupa, isang sibilyan ang kumukuha ng video gamit ang nanginginig na mga kamay at bumubulong na ito na ang katapusan ng mundo. Ang itim na usok ay lumunok sa langit at ang liwanag ng apoy ay naging sanhi ng kulay rosas na nyebe. Noong gabi ng January 25, 2025, hindi lamang winasak ng Ukraine ang isang power plant. Iginuhit nito ang isang bagong katotohanan sa digmaan ng ika-21 siglo. Kung gagawin mong armas ang taglamig, mag-ingat ka dahil ang lamig ay maaring bumalik at ibaon ka. At ngayong taglamig, nanginghinig ang Moscow. Hindi dahil sa nyebe, kundi dahil alam nilang ang susunod na taglamig ay mas magiging malamig pa. Natuto na ang mananakop ng kanilang leksyon. Ngayon, narito ang huling tanong para sa inyo. Kung kayo ang nasa command share ng Ukraine, pagkatapos ng Belgorod, saan nyo susunod na titira? Sa pangalawang power plant? Sa isang rail junction? O sa isang malalim na logistics hub? At higit sa lahat, bakit yun ang target nyo? Iwanan ang inyong sagot sa comments sa ibaba. Kung ang ganitong pagsusuri ay nakakatulong sa inyo na makita ang digmaan ng mas malinaw, huwag kalimutang mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at i-share ang video na ito. Dahil hindi pa tapos ang taglamig at ang mga susunod na galaw ay mas magiging matindi pa.